Matapos makakain ng apat, ay inilabas na ni Magnus mula sa kanyang ice chest ang biniling malaking Tupperware ng ice cream. Ayos yan, Mags. Pambawi sa init at anghang na kinain natin. Wika pa ni Pandoy at kanya-kanya nang kuha ng styro cups ang lahat at kumuha ng ice cream. Dahan-dahan na rin tumayo si Maris. Oh, Maris, kaya mo nang tumayo? Tanong pa ni Magnus. Oo, kaya ko na. Medyo mahina lang ang pakiramdam ko. Pero wala akong balak tiisin ang gutom. Kanina pa ako naiinggit sa inyo eh. Ang sarap ng ulam, may ice cream pa kayo. Wika pa ni Maris na naroon na sa harapan ng folding na lamesa at nagsisimula ng sumandok ng pagkain. Mags, magpapahangin lang muna kami sa labas. Wika pa ni Tomby, dala ang basong may ice cream. Sumunod na rin sina Mang Ambo at Pandoy. Doon sila tumambay sa isang cottage malapit sa dagat habang ini-enjoy ang malamig na panghimagas. Si Magnus naman ay naroon lang sa may pintuan, nakaupo sa isang folding na upuan at nakatanaw rin sa tabing dagat. Hindi na siya sumunod sa mga kasama para may kasama si Maris sa unit nila habang kumakain. Nagsalita naman si Maris. Magnus, salamat ha. Sumagot naman si Magnus. Abay oo naman, kailangan mo talaga magpasalamat dahil ideya ko na magbakasyon tayo ng 1 linggo at kumain ng masasarap. Kung hindi ko pa ito naisip, malamang papauwi na tayo ng Bohol. Tapos ikaw, papauwi na rin ng Ibisan. Ano ka ba? Hindi naman yun ang ipinagpapasalamat ko. Ha? Ano pala? Salamat. Kasi sa lahat ng pinagdadaanan ko bilang inang babaylan, ay palagi kang nandiyan nakaalalay at hindi mo ako pinapabayaan. Hindi nagbago ang pagtingin mo sa akin, kahit parang tinalikuran na kita. Ano ka ba, Maris? Ang totoo nga niyan, pakiramdam ko ako ang may kasalanan kung bakit ka naging inang babaylan. Kung hindi kita sinama sa misyon, baka hindi ka napili na maging inang babaylan. Namumuhay ka sana ngayon ng mapayapa habang nagtatrabaho bilang isang nurse sa ospital. Maaaring may asawa at anak ka na rin ngayon. Kung hindi mo sana ako nakilala. Magnus naman eh. Lahat ng mga sinabi mo ay puro lang naman siguro. Pero iba kasi ang tingin ko. Talagang ito ang nakatakda nating maging tadhana. Kahit iwasan pa natin, ay sa sitwasyong ito pa rin ang bagsak natin. Hindi ako magiging nurse at hindi ako magiging asawa at ina. Sa bagay, may punto ka rin naman dyan. Malay ba natin sa tadahanang iyon kung paano niya minamanipula ang buhay natin? Magnus, bakit nga pala ang dami mong in-order na buttered shrimp? Ubus na ang sinigang na panga ng Blue Marlin, no? Pati na ang pinakbit. Pero ito, marami pa. Huwag kang mag-alala, Maris. Magiinuman naman kami maya-maya. Kaya ubus yan sa pampulutan. Ay, oo nga pala. Marami nga pala kayong biniling beer. Ikaw ba, Maris? Baka gusto mong mag-beer mamaya. Hindi na, Magnus. Matutulog ako ng maaga. Okay, sige. Magnus, pwedeng humingi ng favor? Hindi. Ang sarap-sarap na lang kinakain mo eh. Hihingi ka pa ng favor? Abuso na yun. Nakangiting wika pa ni Magnus. Ganun ba? Sige, wag na pala. Joke lang. Go! Ano yung favor na hinihingi mo? Hindi na, nahiya na ako eh. Ito naman, ngayon ka pa nahiya sa akin? Kailan ba kita tinanggihan sa kahit anong bagay? Kasi Magnus, hindi ko alam ang nararamdaman ko ngayon. Maliban sa panghihina, nakakaramdam rin ako ng malalim na takot. Pero parang hindi sa akin ang takot na iyon eh. Parang nagmumula sa ibang mga tao. Tapos, pinapasa lang sa akin ang pakiramdam nilang iyon. Baka pwede mo akong samahan sa unit ko. Doon ka na matulog. Ganun ba? Oo, walang problema. Naisip ko nga yan kanina eh. Kasi baka bigla ka na namang himatayin tapos tulog kami. Walang makakatulong sa'yo roon. Salamat, Magnus. Heto ang susi ng kwarto ko. Inilak mo ba iyon nung pumunta tayo rito? Hindi. Sinarado ko lang.
Pumunta ka na lang doon mamaya ha kapag matutulog ka na. Mauuna na ako matulog. Sige, walang problema. Pagkakita ni Magnus na tapos nang kumain si Maris, ay ikinuha niya na iyon ng ice cream at doon muna pinaupo sa upuang kanyang inupuan. Tapos siya naman ang nagligpit ng mga pinagkainan. May kasama naman iyong malaking tray. Doon niya na lang inilagay lahat ng mga pinagkainang plato. Tapos itinawag na lang sa reception para ipa-pick up ang mga hugasan. Makalipas ng kalahating oras ng pagtambay ni Maris sa may tabi ng pinto, ay nagpaalam na ito kay Magnus na babalik na sa kanyang unit para magpahinga. Sige Maris, pupunta na lang ako dyan mamaya. Huwag mo kalimutan mag-lock ng pinto ha. Narito naman sa akin ang susi mo. Uwi ka pa ni Magnus. Pagkakita noong tatlo na bumalik na si Maris sa unit nito, ay muli na rin sila bumalik sa unit nila. Ano Mags? Shut na tayo ng maaga para makapagpahinga. E di sige, hilahin nyo na rito yung ice chest. Naroon sa loob ang mga beer. Dalhin nyo na rin dito yung pulutan. Doon na nga nag-inuman ang grupo ni Magnus sa may pintuan lang din banda ng unit nila. Tahimik ang paligid at malamig ang simoy ng hangin. Mags, excited na ako umakyat uli sa Ibisan. Huwi ka pa ni Tomby. Ha? Bakit naman? Hindi ko alam eh. Alam mo yung galing ka sa isang lugar na delikado, ng 2 beses pa at nakaligtas ka, yung pangatlong punta ay mas masarap na sa pakiramdam. Hindi na nakakakaba dahil alam mo kahit ano pang panganib ang makaharap mo ay kakayanin na natin dahil marami na tayong napagdaanan na ganoon. Sumagot naman si Mang Ambo. E paano kung bagong uri ng panganib ang makaharap natin? Iyong panganib na hindi pa natin nararanasan. Yun lang. Maiksing sagot pa ni Tomby. Nakakamot-kamot na rin ng kanyang ulo. Pero exciting pa rin yun. Uwi ka naman ni Pandoy. Muling nagsalita si Magnus. Basta alam nyo na ang mga kailangan nating dalhin na sa pag-akyat. Kutsilyo, lighter, candy, maliliit na chocolate, pampa-energy na rin iyon sa paglalakbay. Tapos energy drinks, magdala na rin tayo maliban pa sa tubig. Lutuan na butane stove, kape, mga noodles. Kahit iyon lang, makakasurvive na tayo doon ng 1 linggo. Mahabang wika pa ni Magnus. Oo Mags, ako nang bahala sa tolda natin. Sabat naman ni Mang Ambo. Makalipas ang 3 oras ng inuman, ay pare-pareho na silang nakaramdam ng antok. Oh, sige na mga tol, magsitulog na tayo. Doon ako matutulog kay Maris para may kasama siya. Merong hindi magandang nangyayari sa kanya eh. Mukhang may kinalaman sa mga nangyayari sa Ibisan. Kapag nakarinig kayo ng komosyon ha, o nakarinig kayo na tumatawag ako, pumunta kayo agad roon. Oo Mags, sige. Huwi ka pa ni Tomby. Kumuha na muna si Magnus ng ice cream bago pumunta sa unit ni Maris. Nakasunod naman sa kanya si Pandoy na dala ang isang foam para meron siyang mahigaan doon at unan din. Salamat Pandoy ah. Walang anuman Mags. Tulog na si Maris ah. Oo nga. Kapain mo rin Mags bago ka matulog. Baka mataas na ang lagnat niyan, hindi pa natin alam. Oo tol, ako nang bahala. Uwi ka pa ni Magnus, sabay nagsara na ng pintuan. Bago humiga ay kinapa nga ni Magnus ang noo ni Maris. Normal naman ang temperatura nito, pero napapansin niyang tila mahina masyado ang paghinga. Mukhang nanghihina nga. Hinayaan na ni Magnus at nahiga na siya sa foam na inilatag niya doon lang din mismo sa tabi ng kama ni Maris. Uminom muna siya ng tubig mula sa lalagyanan ni Maris na naroon lang sa may lamesa bago siya nahiga. Ilang minuto lang ang nakalipas magmula nang mailapat niya ang kanyang likod sa foam ay nakatulog na siya agad. Nasa kahimbingan ng tulog si Magnus noong maalimpungatan siya dahil naririnig niyang umiiyak si Maris. Agad siyang napabangon. Nakita niyang nakahiga pa rin si Maris habang nagsasalita. Amara, Alaysa, Amor, maawa kayo sa mga kapatid niyo. Huwag niyong gagawin yan. Pangako,
Hindi ko na kayo uli iiwan. Makakasama niyo na ako palagi. Uuwi na ako. Wika pa ni Maris na sobra ang pag-aalala dahil umiiyak na ito. Wag! Malakas na sigaw pa ni Maris sabay naupo sa higaan. Agad namang tumabi si Magnus sa kanya. Maris! Maris! Gumising ka! Nananaginip ka lang! Tumayo si Magnus at binuksan ang fluorescent sa kwarto. Doon na siya nagulantang dahil nakamulat si Maris at purong putik na ang dalawang mata nito at may tumutulong dugo sa gilid. Maris! Maris! Anong nangyayari sa iyo? Natatarantang wika pa ni Magnus habang tinititigan ang mga mata ni Maris na animoy nagkaroon ng sobrang kapal na katarata. Tapos muli nang bumagsak sa higaan ang katawan ni Maris at nawala ng malay. Dali-dali namang tumakbo si Magnus papunta sa kabilang silid. Mga ambo! Mga ambo! Mga ambo! Ang sasakyan, ihanda mo! Dadalhin natin si Maris sa ospital! Malakas na wika pa ni Magnus sabay kalampag ng pintuan. Agad namang nagising ang tatlo at pinuntahan si Magnus. Binalot ni Magnus si Maris ng kumot dahil mataas rin ang lagnat nito. Pagkalabas ni Magnus ng unit ni Maris ay nagulat siya noong mapatingin siya sa itaas dahil bilog na bilog ang buwan at kulay pula. Noon pa lang siya nakakita na naging pula ng ganoon ang buwan. Pero hindi niya na muna pinansin dahil nagmamadali na siyang madala si Maris sa ospital. Agad nang ipinarada ni Mang Ambo ang sasakyan nilang Pajero sa tapat ng unit ni Maris. Tombi, ilak mo ang unit ni Maris. Nasa akin ang susi niya. Pandoy, ilak mo yung unit natin. Agad na silang nagsisakay ng sasakyan tapos nagtanong si Magnus sa reception kung saan ang pinakamalapit na private hospital sa lugar. Sinabi naman ng reception at ibinigay ang sketch kung paano mabilis na makakarating doon. Sinabi ni Magnus na hindi pa sila mag-check out. Dadalhin lang muna nila ang kasama nila sa ospital. Agad nang pinatakbo ni Magnus ang sasakyan at dinala na nga si Maris sa ospital. Pagkarating sa ospital ay mabilis rumispondi ang mga nurse at doktor. Kahit pa nasa 3:00 pa lang ng madaling araw ang oras. Nagbayad na rin agad si Magnus ng down payment para siguradong i-priority ng mga doktor si Maris. Pagkabalik ni Magnus galing sa billing section ay may dala na itong susi. Mang Ambo, kumuha na muna ako ng kwarto rito para hindi tayo nakakalat sa waiting area habang naghihintay ng result ng pagsusuri kay Maris. Stable na siya, pinapababa na rin nila ang lagnat. Pagpahingahin lang daw muna at bukas pa lalabas ang result ng mga test. Mauna na kayo sa kwarto natin, titignan ko lang si Maris at magbibilin ako sa nurse. Tapos susunod na ako sa inyo sa room natin. Okay, sige Mags. Sagot pa ni Mang Ambo at magkakasama na ang tatlo na umakyat. Nilapitan ni Magnus ang nurse na nag-aasikaso kay Maris. Nurse, ako si Magnus, boyfriend ng pasyente. Ako ang nagdala niyan rito. Pakisulat yan sa information sheet niya na naroon lang ako sa room 303 in case na may update kayo sa kalagayan niya at kung magising siya at hanapin ako. Okay po sir. Iniwan na ni Magnus si Maris dahil may nagbabantay naman sa kanya na nurse. Pagkapasok ni Magnus sa kwarto ay magkatabing nakahiga sa isang bed sina Tombi at Pandoy. Kaya tumabi na lang siya kay Mang Ambo sa kabilang higaan dahil antok na antok pa rin siya. Kinabukasan pagkagising ni Magnus ay agad siyang bumaba at kinausap ang doktor na sumuri kay Maris. Ang sabi ng doktor, hindi niya alam kung anong nangyayari kay Maris. Napaka-imposible raw ng ganoong kaso ng katarata sa ganoong edad ni Maris na parang totally blind na at sobrang kapal talaga. Yung pagdurugo naman ng mata ay wala silang makitang trace kung saan iyon ang galing. Wala namang sugat ang mata at wala ring pumutok na ugat. Maliban sa pagkawala ng paningin ni Maris ay normal na ang lahat. Wala na rin itong lagnat. Inirekomenda ng doktor na dalhin sa Maynila upang makahanap ng second opinion.
Kasi kung sa kanila, isa lang ang paraan na nakikita nila. Walang iba kundi ang i-laser ang mata ni Maris para matanggal ang katarata. Ayaw naman pumayag ni Magnus dahil alam niya naman na wala talagang katarata si Maris at may kinalaman sa pagiging babaylan nito ang kanyang kondisyon. Matapos makausap ang doktor ay inilabas na nila ng ospital si Maris. Gising na rin naman ito at normal na ang lahat sa kanya. Wala na ring lagnat. Habang nasa biyahe ay saka pa lang ito tinanong ni Magnus. Maris, anong nakita mo na maaaring naging dahilan ng pagkabulag mo? Magnus, habang natutulog ako ay sinubukan ko mag-astral projection at dahil sa isa akong babaylan, kaya mas malayo ang kayang marating ng aking espiritu. Nagpunta ako sa Ibisan. Bago ako makarating ay nakita kong napakapula ng buwan. Ibig sabihin, may nagaganap na blood sacrifice. At para magtagal ang espiritu ko roon na hindi magiging kapansin-pansin sa mga masasamang elemento na kumakain ng espiritu, kaya naisipan kong sumanib sa katawan ng isang pusa na naroon sa pamayanan. Nakita kong may ritual na isinasagawa sa gitna. Nakatali sina Luisa, Roxanne at Camille. Tapos nasa harapan nila nakatayo sina Amara, Alaysa at Amor. Silang tatlo ang nagsasagawa ng ritual. May kasama silang isang babaeng tisayin at napakaganda niya. Pero malakas ang kanyang itim na aura at isa rin siyang aswang. Narinig kong tinawag nila yung Isabel. Tapos nasa likuran ni Isabel ay may mga nakarobang itim. 6 na lalaki iyon at isang babae. Sabi nila mabuhay ang itim na tanikala. Mga aswang sila. Pero nararamdaman ko rin sa kanila ang aura ng isang babaylan. Tapos, sinaksak na nila Amara, Alaysa at Amor, sina Luisa, Roxanne at Camille. Nahigop nila ang kapangyarihan noong tatlo, kaya naging doble na ang kanilang lakas. Tapos, meron silang hawak na isang bagay na pinapatuluan nila ng dugo. Ha? Ano naman ang bagay na iyon? Tanong pa ni Magnus. Tila naiiyak naman si Maris bago banggitin kung ano ang bagay na iyon. Maris, ano ang bagay na pinapatuluan nila ng dugo? Magnus, medalyon. Medalyon mo. Ha? Paanong medalyon ko? Di ba hinati natin ang medalyon ko? Ang kalahati ay nasa katawan ko, tapos ang kalahati nasa espada? Sumagot naman si Maris. Nabasa ko, Magnus, sa aklat ng mga babaylan na iyong medalyon na hawak mo ay pwedeng gawa ng replika at sa sikat ng pulang buwan ay pwedeng ilipat ang kapangyarihan ng medalyon na hawak mo papunta sa replika. Ayon pa sa aklat, ginagawa iyon kapag namatay ang tagabantay at walang napasahan ang kanyang medalyon. Tapos hindi na rin ma-recover ang medalyon, kaya ang kapangyarihan na lang noon ang kukunin at ilalagay sa replika. Para yung replika na ang ituturing na bagong medalyon na ipapasa sa susunod na magiging tagabantay. Bakit nila yun pinatuluan ng dugo? Nag-aalalang tanong pa ni Magnus. Para sa akin. Ha? Di saan na napunta ang kapangyarihan noon? Umiling-iling si Maris. Lumaki naman ang boses ni Magnus, sabay sabing, hindi pwede yun. Paano ko ipagpapatuloy ang misyon kung wala ako kahit anong kapangyarihan? Agad tinapakan ni Magnus ang preno at bumaba sa gilid ng highway kung saan walang kabahayan. Puro lang naglalakihang puno ang naroon. Naglakad siya kaunti papasok ng kakahuyan. Sinundan naman siya nila Tomby at Pandoy habang inaalalayan si Maris papasunod kay Magnus dahil nakabenda pa ang mata nito. Si Mang Ambo naman ay naiwan sa sasakyan. Magnus, saan ka pupunta? Sigaw pa ni Maris. Huminto sa paglalakad si Magnus sabay pumikit. Mga tropa, lumabas muna kayo. Gusto ko kayo makausap. Wika pa ni Magnus sa kanyang mga gabay. Pero nakakailang segundo na siya ay wala pa rin nararamdamang lumalabas na gabay mula sa kanya. Pyro! Teran! Animus! Aguada! Tinatawag ko kayo! Bakit ayaw niyong sumagot?
Galit na sigaw pa ni Magnus. Pyro, kahit ikaw na lang, dali na! Huwag kang tatamad-tamad dyan, elemento ng apoy! Harapin mo ako! Nakakadalawang minuto na nang pagsisigaw si Magnus, pero walang ni isa sa mga elementong gabay niya ang lumabas. Nakatitig lang sa kanya sina Tombi at Pandoy habang hawak-hawak nila si Maris. Magnus, sorry, pero wala na sila. Hindi isang panaginip ang nakita ko kagabi, kundi aktual na pangyayari. Hayop talaga ang Isabel na yan. Siya ang may pakana nito. Hintayin niya ako sa ibisan at tatapusin ko ang buhay niya. Tol, tara na tol. Nanghihina pa si Maris oh. Kailangan niya pang magpahinga. Wika pa ni Tombi. Tumango si Magnus at bumalik na sila ng sasakyan. Sa passenger seat sa harap, sumakay si Magnus habang si Mang Ambo naman ang siyang nagmamaneho. Mags, ano nangyari? Tanong pa ni Mang Ambo. Bumuntong hininga si Magnus bago sumagot. Ay, Mang Ambo, lahat ng nakita ni Maris sa pangitain niya kagabi ay totoo. Inilipat nga nila ang kapangyarihan ng medalyon ko doon sa replika. Tapos tinunaw nila ang replika para kasamang malusaw ang kapangyarihang taglay. Inalaya ng dugo iyon para matunaw ng baga at kasamang malusaw ang kapangyarihan. Wala nang natira sa akin. Para na lang akong may nakabaong tansan sa katawan. Isang pirasong metal na walang kapangyarihan. Naiinis na wika pa ni Magnus. Sumagot naman si Mang Ambo. Huwag ka munang magsalita ng tapos dyan, Magnus. Hindi pa katapusan ng mundo. Makakaisip ka rin ng paraan para maibalik sa iyo ang 4 na elemento ng kalikasan. Hindi ko na alam, Mang Ambo. Hindi ko na alam. Iyon na lang ang naisagot ni Magnus at muling napabuntong hininga. Naging tahimik ang biyahe nila pababalik ng resort. Pagkabalik nila ay si Mang Ambo na muna ang nag-asikaso ng pag-o-order ng makakain nila. Magtatanghali na kasi noon at hindi pa sila nakakapag-almusal. Pagsapit ng tanghalian ay sinabi ni Maris na alisin na ang benda sa kanyang mata. Unti-unti na kasing kumakati ang mga mata niya. Noong maalis ang benda ay nakita nilang manipis na ang katarata at ang sabi ni Maris, may kaunti na siyang naaaninag sa paligid. Kaya ang duda niya, bago gumabi ay babalik na ang kanyang paningin sa normal. Nagsalita naman si Mang Ambo. Paano iyon nangyari, Maris? Ultimo ang mga doktor ay hindi alam kung paano ang gagawin sa makapal mong katarata, maliban sa i-laser. Tapos ngayon, bigla na lang lumipis at bumalik na rin ang paningin mo. Ganito kasi yan, Mang Ambo. Hindi ko na kumpleto ang kwento ko kanina. Naramdaman ni Isabel ang presensya ko noong nakasapi ako sa isang pusa. Binato niya iyon ng palipad hangin, kaya ang pusa ang nabulag at nagkaroon ng katarata. Sa tingin ko, hindi namatay ang pusa. Muli siyang nakarecover, kaya bumalik na rin ang paningin ko. Mata rin noong pusa ang nagdugo, kaya wala makikitang pinagbulan ng dugo sa mata ko. Naging konektado kasi kami dahil sa pagsapi ko sa kanya. Sumabat naman si Tombi. Ibig mo rin bang sabihin, Maris, kung lahat ng nakita mo sa pangitain ay totoo, totoong patay na rin ang 3 sa mga anak-anakan mo doon? Oo, Tombi, ganun na nga. Mahinang sagot pa ni Maris at lumandas na ang luha sa mga mata nito. Anong gagawin natin? Wika naman ni Pandoy. Sumagot naman si Mang Ambo. Di aakyat pa rin sa ibisan. Naroon ang kasagutan sa lahat ng tanong at maaaring pati ang solusyon kung paano maibabalik ang kapangyarihan ng medalyon na nakabaon kay Magnus. Ha? Aakyat tayo sa ibisan na walang kapangyarihan si Magnus? At may nakaabang na malaking kulto ng mga aswang o iyong itim na tanikala? Sumagot naman si Mang Ambo. Bakit? May mga kapangyarihan ba tayo noong una tayong umakyat? Di ba wala rin naman? Hindi pa nga kayo doon marunong lumaban. Pati na si Magnus ay hindi rin. Pero nakasurvive tayo. Napakarami pang mga nakasunod na kalaban sa atin noon. Napadala ni Don Roman. Ngayon pa ba na kahit papaano marunong na kayo lumaban? Marunong na rin akong gumamit ng baril nang hindi lang warning shots ang kayang gawin. Napakamot na lang ng ulo nila sila Pandoy at Tombi.
Tila nabawasan ang excitement na nararamdaman nila sa pag-akyat sa ibisan. Ilang sandali pa ay may nagdoorbell na sa pinto. Pagkabukas nila ay iyon na ang delivery ng kanilang pantanghalian. Kaya nagsikain na silang lahat, habang si Magnus naman ay tahimik lang din na kumakain. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 123. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay batiin at pasalamatan muna natin ang ating current sponsor at mga super loyal na mga listeners na nag-join sa ating channel membership. Unahin na nating batiin at pasalamatan si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa iyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling. Naway bigyan din kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan ng ating puong may kapal. Salamat din kina Sir Nilo Merdigia Luza, Ma'am Connie Flores, Ma'am Maria Victoria, Ma'am Georgina Bati, Ma'am Rose Halandumon, Sir Lito Bueno, Ma'am Lu Kira, Ma'am Sargent Katsdorms, Ma'am Christine Olson, Sir Jesmar Ocampo, Sir Eduardo Nicar, Ma'am Celsa Escartin, at kay Sir Dean Ciudadano. Marami pong salamat sa inyong pag-join sa ating channel membership dito sa ating main channel, pati na rin sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Sa mga gusto pong maging bahagi ng ating channel membership, huwag na po mahiyang pumindot ng join button katabi ng ating channel name. Last but not the least, ay pinapasalamatan ko siyempre kayong lahat na palaging umaantabay at nakikinig sa ating dalawang channels. Inaanyayahan ko rin po kayong makinig sa ating magagandang series, kagaya na lang ng Aswang Killer na naroon sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics, pati na rin ang Lihim ng Medalyon dito sa main channel na Katotohanan at Misteryo. Magiging active na uli iyon at sisikapin nating makapag-upload ng kahit isang part kada linggo. Maraming salamat po ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.